Ano yung ina-experiment doon? Yung simula ng buhay. Kung paano uusbong. Pag umusbong siya, iba na yung itsura niya, take note. Anong napatunayan doon? Pag nagkaroon ng buhay, may pagbabago. Hello? Simpleng halaman. Nagpapatunay na hindi mo pwedeng maranasan ng buhay na galing sa Diyos na hindi ka nagbabago. Kuha? Kaya sabi ko kanina, mamiss nyo na yung ibang mga mensahe, makalimutan nyo na, wag ito. Why? Kasi dito umiikot ang buhay ng isang Kristiyano. Pag naranasan mo ang buhay galing sa Diyos, mapapansin nyo yung pagbabago. Yun yung proof. Tapos yung pagtubo, may lalabas sa dahon. Ang liit. At kasama dun sa bumukang dalawang bahagi nung, di ba, itoge? Yung balat ng pinagbalatan na kailangan bumagsak. Na wag mo nang tanggalin kasi fertilizer na rin yun. And yet, kailangan siya matanggal. Why? Kasi hindi siya kasama, hindi siya kasali doon sa paglago. Anong pinapakita doon? Sa buhay natin sa Panginoon, meron kailangan matanggal. Kasi makakatulong siya, pag natanggal siya, tatama siya sa lupa, makakatulong siya as fertilizer. Hello? Hindi mo siya kailangan i-display kasi kailangan siya i-dispatcha. At pag na-dispatcha siya, magiging bahagi siya ng kultura, ng lupa, na makakatulong sa paglago ng halaman. Kaya before you know it, makikita mo yung munggo. Kung di ako nagkakamali, binabalagan ng munggo, no? May balag? Hindi. Di ba? Nakalimutan ko na eh. Sitaw. Oh, anyway. Pero at least nakuha ko na yung point, ha? Yung pagbabago. Kaya hindi ka po pwede makaranas ng buhay kay Kristo na hindi ka dumadaan sa pagbabago. What? Anyari? Ay, nako. Anyari? That you may prove what is that good? Mabuti? Acceptable? Napansin niyo yung word na acceptable, 2 beses binanggit. Yung una, acceptable, connected sa Diyos. Holy and acceptable unto God. Na yung iaalay nating buhay, pilitin naman natin, maging kaaya-aya naman sa Diyos. Kaya maglilinis tayo, mag-aayos tayo, na pag inilapit natin sa Diyos, hindi ka naman madungis. Holy and acceptable unto God. Pag ang kalooban ng Diyos ang gusto natin gawin, mapapatunayan nating katanggap-tanggap yung kalooban ng Diyos kung tatanggapin natin to as good and acceptable. Kaya walang dahilan para magreklamo ka. Everything na galing sa Diyos should be acceptable. Kaya yung Romans 8:28, yun yung acceptable will of God. Hindi mo pinahihirapan ng sarili mo na hindi ko matanggap to. Hindi, tanggapin mo lang. Tanggapin mo lang. At gagaangan loob mo, pag tinanggap mo na ito'y galing sa Diyos, pinahintulot ng Diyos, may kalooban ng Diyos at mayroong gusto gawin ng Diyos. Hello? It becomes acceptable. Alam mo bakit? Kasi walang pwedeng mangyari sa buhay mo na hindi pinahintulot ng Diyos. Okay ba yan? At
tayo nakakapagpatunay nun. Oo nga, no? Nagiging magaang sa kalooban ang isang bagay pag natutunan natin na ang lahat ng bagay galing sa Diyos. Minsan kahit yung problema dumarating, ay, ayoko niyan. Hindi naman kailangan ng Diyos ang paalam sa iyo para mangyari. Mangyayari ang dapat mangyari ayon sa kanyang kalooban. Kaya may Romans 8:28. At gumagaan ang mga pangyayari kung natatanggap natin siya ayon sa kalooban ng Diyos. Acceptable. At the more na napapatunayan natin at dinidikit natin ang lahat ng bagay ayon sa kalooban ng Diyos, nagiging acceptable siya. And sooner or later, what is that good and acceptable becomes perfect. Kailan nagiging perfect? Pakipansin mo nga, ina, yung meaning ng salitang perfect. Kasi, anong pumapasok sa isip niyo pag narinig niyo yung salitang perfect? Ha? O, wag niyo muna tignan yan. O, wag mo muna palabasin yung meaning, ina. Anong pumapasok sa isip niyo pag narinig niyo yung salitang perfect? Walang kapintasan. Walang mali. Walang walang kapintasan. Ano pa? Walang mali. Walang dungis. Perfecto. Pag sinabing perfecto, alam mo bakit mahirap paliwanag? Kasi hindi sa atin ang standard niyan. Why? Because nobody is perfect. Only God is perfect. So yung perfection na binabanggit dyan, ito yung definition. O sige, ina. Perfect is having everything that is necessary, complete and without faults or weaknesses. Meron pa, ina. Meron akong gusto makitang definition. Sa Oxford mo kinuha. Yung sa eSword, yung tinuro ko sa'yo kanina, i-click mo yung number beside perfect. Hindi ko na ginamit yung good, hindi ko na pinaliwanag yung acceptable. Yun na lang perfect. Teleios. Tingnan nyo, kaya ginamit ko example kanina yung pagpapatayo ng bahay. Tapos na ba siya o hindi? Yan. So, kailan natin masasabi na talagang totally perfect na ang katapusan ng bahay? Sino yung standard nun? Kahit sino engineer. Pwede niyang dagdagan pa. Pwede pa niyang pagandahin pa. Tama? Kahit tapos na. Why? Kasi God being the great engineer, siya lang ang makapag-dictate kung ano yung perfect. To be complete. In various applications of labor, growth, mental, and moral character. It is new term. No. The word completeness, ito yung gusto kong word na ipaliwanag. Of full age man. Merong word na gusto kong gamitin. The word mature. Hello? Kasi nung bata pa tayo, isip bata pa tayo. Pero habang tumatanda tayo, nag-iisip matanda tayo. Kailan nagiging perfect ang pag-iisip natin? Alam niyo kung kailan yung perfection natin sa glory? Ewan ko ba, bakit palaging doon ako nagtuturo pagka... sa inyo ba yan? Kasi lahat na nangyayari ngayon ay preparation for perfection. Hello?
Kaya kung ano yung kinukumpleto ng Diyos, kinukumpleto niya para pagandahin at umabot tayo dun sa end, dun sa full age, dun sa maturity. Kaya nga, dapat yung pagbabago natin, papunta ron. Kahit paunti-unti yung pagbabago, pero at least may nababago. Why? Kasi papunta tayo doon. Kasi pag na-attain na natin yung perfection, sa glory na tayo. And that's the sign. Yun yung pinaka-sinyales, yun yung pinaka-signal na tapos na ang trabaho natin sa mundo. Kaya habang nandito tayo sa mundo, meron tayong dapat trabahuin. Yun yung will of God. Kaya napakalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi dito natin tinatrabaho kung ano yung ating pupuntahan, which is perfection. Hello? Pag maganda na mabuhay natin ngayon, hirap sumagot, no? Okay ka na ba? Okay. Kaya kanina, nung tinanong ko, anyari? May mixed emotion tayo. Ano yung ibig sabihin ng tanong? Anyari? Di ba? Kasi maring may nangyari itong week na to na kamote tayo, kamote. Tama? Kasi ando doon pa rin tayo, doon sa stage ng proving, so that we may prove. Marami tayong natututunan, marami tayong naintindihan, marami tayong naiengkwentro. Na lahat ng yung mga nangyayaring yan ay papunta doon sa maturity natin. Hindi maganda, pero meron kang pwedeng gawin para mapaganda. Depende na lang sa'yo kung gagawin mo kasi pwedeng ayaw mo. Kasi simpleng tanong lang, bakit ayaw mo? Kung ikabubuti mo. Bakit ayaw mo? Kung yun yung katanggap-tanggap sa Diyos, at dapat maging katanggap-tanggap din sa'yo. Why? Kasi yun yung gagamitin ng Diyos for your perfection. Hello? Ito, gawin natin physical. Nung bata ka, pangit ka. Nung tumanda ka, pangit ka pa rin, malaki ng problema mo. Bakit? Kasi meron kang pwedeng gawin. Hindi ko sinasabi magparetoke ka. Meron kang pwedeng gawin para maging maganda ka. Ang bahay, hindi naman kailangan malaki para maging maganda eh. Pero meron kang pwedeng gawin para maging kaaya-aya at maayos at malinis. Sa akin, number one standard ko sa bahay, mabango. Hello? Meron kang pwedeng gawin na yung gagawin mo, makakatulong sa ikabubuti. Good, acceptable, and perfect. Kaya bakit mahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Yung 3 talata. Tapos si introduction ko. So yung 3 talata ko na binigay, makikita nyo ron, naka-highlight doon yung will of God. Bakit mahalaga na bilang Kristiyano, yun yung sinusunod natin, hindi yung kalooban natin. Malalaman nyo yung 3 dahilan. Marami ang sasabihin doon. Marami ako itatahin ng mga talata ron. Doon sa 3 talata na yun. Bakit mahalaga na ang kalooban ng Diyos ang susundin natin sa buhay na ito? Bakit? Kasi yun lamang ang kikilalanin ng Diyos balang araw. Yung mga sumunod sa kanyang kalooban.
Kikilalanin na, o sige, halika rito. Thou good and faithful servant, enter down into the joy of the Lord. At yung hindi sumusunod, yun yung sasabihin ng Lord. Do I know you? Sino ka? I never knew you. Depart from me. May ganun. Sino lang yung papasok sa area ng Diyos? Yun lamang tumutupad sa kalooban ng Diyos. So, by works, pastor, yung kaligtasan? Of course not. Pero doon mo malaman kung sino yung mga ligtas. Kasi sila yung susunod. Hello? Ito yung ikalawa. I'm just giving hindi pa ito preaching. Sa susunod ko na yan. So bakit mahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Kasi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos ang kinikilala ng Diyos. Kikilalanin ng Diyos. Kasi kung sa buhay na ito, hindi mo siya kinikilala, parusa ang abutin mo. Diba? Sino ipaparusahan niya? With vengeance. He will punish those who know not God and obey not the gospel. Kung di mo siya kinilala sa buhay na ito, sino ka? Hindi ka rin niya kikilalanin ba na? So, sino kikilalanin niya? Yung tumutupad ng kalooban ng Ama. Hello? So, nasa pagtupad sa kalooban, Pastor, ang kaligtasan? Hindi. Pero yung mga tutupad sa kalooban, yun yung mga ligtas. Kasi hindi ka pwede maligtas na hindi ka susunod. Malinaw ba yun? Baka hanggang ngayon, ako-confuse kayo doon sa mga statements, ha? Dinawin natin yun. Hindi ka naligtas dahil sa pagsunod. Pero hindi mo pwedeng tawagin sarili mo ligtas na hindi ka sumusunod. Okay ba? O ikalawa. Ito na naman. Controversial din to. Mateo 12. Bakit mahalaga na isang tao sumusunod sa kalooban ng Ama? Kasi yun lamang mga sumusunod sa kalooban ng Ama ang mga minamahal ng Diyos. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng Ama ang minamahal ng Diyos. Kasi hindi sumusunod, sabi ko nga kanina, ang naghihintay parusa. Why? Kasi unang-una, hindi niya kinilala ang Diyos. Ano ba yung patunay na kinikilala natin ng Diyos? Susunod ka. Hello? Mahal ba natin ang Diyos? Pastor, paano malaman kung mahal ka ng Diyos? Paano malaman mahal ka ng Diyos? Pwede yung masagutin niyo? Pastor, hindi ba Diyos lang nakakaalam na? Hindi. Pwede mo malaman. Paano ko malalaman, Pastor, na mahal ako ng Diyos? Sagutin mo yung tanong, mahal mo ba siya? Pastor, tinatanong ko kung mahal ako ng Diyos, tapos tatanungin ko kung mahal ko siya. Hindi ba? Kasi we love Him because, sagot na yung tanong. Paano mo nalaman mahal ka ng Diyos? Dahil mahal mo siya. Kung wala kang pagmamahal sa Diyos, yun yung dahilan kung ba't ayaw mo sumunod. Kasi kung mahal mo siya, if you love me, you will keep my commandments. Hello? Malinaw ba? Kasi kung hanggang ngayon ako-confuse ka, baka hindi mo pa natatanggap ang katotohanan. Kasi yung munggo, pag tumubo, may bagong buhay. At yung bagong buhay, may palatandaan. At malinaw na malinaw sa mata ng tao nakakakita, yung pagbabago, dating patay, nagkaroon ng buhay, at yung buhay, lumalago.
Tama? Kaya may maturity na gaganap. So, mahal ka ba ng Diyos? Paano malalaman niyo, Pastor? Tanungin natin, mahal ko ba ang Diyos? Paano mapapatunayan ang pagmamahal natin sa Diyos? Sumusunod ka ba sa Diyos? Kasi simple lang yung mga talata. If you love me, hindi naman tinanong doon. If you're a Christian, hindi. Simple lang yung tanong. Kung mahal mo ako. Ano yung patunay na mahal natin ng Diyos? Susunod ka. Walang dela para hindi. Tama? Kaya hindi tinatanong kung gusto mo o hindi. Hindi. Ang tanong doon, mahal mo ba ang Diyos? Kasi maraming pupunta sa impyerno. May reliyon, may kinakasaliang fellowship. Miyembro siya ng ganitong grupo. And yet, pupunta ng impyerno. Bakit? Walang pagmamahal sa Diyos. Ganun kasimple. Kaya, 3 shocks. Masyasya ka, wala doon yung inaasama mo nando doon. Hindi pala siya Kristiyano. Ikalawang shock, nando doon yung hindi mo inaasang nando doon. Huy, andi dito siya. Ikatlong shock, nandun ka. O so, ba't ka masyasyak? Dapat alam mong pupunta ka ron. Hindi. Kasi sa dinami-dami ng kapalpakan mo, hindi mo akalaing ligtas ka pala. Kasi nung naligtas tayo, biyaya. At yung biyaya na umiral sa atin, yun yung tumutulong sa atin para magbago. Pero kung walang pagbabago hanggang ngayon, yung punong kahoy na hindi namumunga, pinuputol eh. Saan linalagay? Hello? So yung mga tumusunod sa kalooban ng Diyos, sila yung kinikilala ng Diyos, sila yung minamahal ng Diyos. Ito na. Sila yung mananatili magpakailanman. Sila yung may buhay na walang hanggan. Kaya he that endureth to the end, he that endureth to the end, shall be saved. Yun yung ibig sabihin nun. Pinagtatrabahoan ba ang kaligtasan? Hindi, biyaya yan. Pero hindi mo pwedeng maranasan ng biyaya na hindi mo pagtatrabahuan kasi yun yung magtutulak sa'yo para magtrabaho. Kaya ka susunod. Kasi natikman mo yung biyaya na nagligtas. Kaya ka sumusunod kasi ligtas ka. Anak ka. Kaya merong sinasabi si Christ na, "My sheep hear my voice." Hindi siya bungol. Naririnig niya, pinakikinggan niya. My sheep hear my voice. Ito. I know them. Kilala ko sila. Ano yung uli? And they follow me. So, siniligtas? Yung tumutupad sa kalooban ng Ama. Hello? Yun yung 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Lahat ng bagay dito sa mundo, susunugin. Kasama ang lahat ng kasalanan. Pero yun lamang mga tumutupad sa kalooban ng Ama ang mananatili magpakailanman. Why? Kasi yung hindi susunod sa kalooban ng Ama, paparusahan. O kala ko ba ang Diyos ay pag-ibig? Yes. But He is also a God of wrath.
To those who know not God, and to those who obey not the gospel. Preview lang yun. Next time, tatalakayin ko to point by point. Para mapatunayan natin, it is the business of the child of God to obey the will of God. Kaya huwag kang magturo kung sino. Asawa mo, ang mga anak mo, kapitbahay mo, kapatiran mo. Huwag kang magturo. Turo mo sarili mo. Am I a child of God? Do I obey the will of God? How do you know kung sinusunod mo ang kalooban ng Ama? How do you know? Yun yung reason ba't nandito ka. Tama? Out of obedience sa puso mo na gusto ko sumamba sa Diyos. Gusto ko maglingkod sa Diyos. Gusto ko magpagamit sa Diyos. Gusto ko luwalhatiin ng Diyos. Gusto kong bigyan kasiyahan ng Diyos. Yung ba'y gusto natin? Kung yun yung mga gusto natin, we are doing the will of God. Why? Kasi it's all about Him. Not us. So, tanong, anyari? Sundin ang kalooban mo. Siguro, iwanan ko itong tanong na to. At mahalagang masagot natin to sa sarili natin. Kasi dito nakasalalay kung tunay ka bang Kristiyano o hindi. Kristiyano ba ako o hindi? Hindi layunin ng katanungan na ito para pagdudahin o pag-alinlanganan natin yung ating kaligtasan. Kundi layunin ng katanungan na ito na tsakin natin na tayo nga ay Kristiyano. Kasi pwede nandiyan ka ngayon na wala lang. Kaya napakalaga nung tanong, bakit ba ako nandito? Napakalaga nun. O nga ba, bakit ka ba nandito? Kasi pwedeng tradisyon lang, kaugalian lang. Kasi sa dati ko religion, linggo-linggo talaga ako nagsisimba. So nagsisimba pa rin ako. Walang pagkakaiba, ganun pa rin. Parang obligasyon lang. Pero bakit ka nga ba nandito? Kung ang iyong pagsisimba ay hindi bilang pagtupad sa kalooban ng Ama, you're missing the point. Kalooban ba ng Ama na nagsisimba tayo? Hebrews 10:25. Tama? Ang hindi paggawa nun is pag-violate. Ang linaw sa 10 Commandments. Honor the Sabbath. Tungkol sa pagsisimba yun. Na pag sumimba ka, you're honoring God. You're obeying His will. So tanong, hanggang kailan namamayani ang kalooban ko sa buhay ko? Ngayon ay siya namamayani, walang ibang nasusunod kundi ikaw. May pinapagawa ang Diyos.
may pinapasunod ng Diyos, hindi mo ginagawa, hindi mo sinusunod, at nangingibabaw ang kalooban mo. Ang tanong, hanggang kailan? Kasi malibang ipagpasakop natin sa Diyos yung ating sariling kalooban, yung not my will but thine. Kaninong prayer yon? Si Kristo mismo. Diyos na si Kristo, and yet, nagpasakop pa sa kalooban ng Ama. Malibang sundin natin yun, it will make no difference sa buhay natin. Kung Kristiyano ka o hindi. So, panalangin ko na we will take seriously itong message na ito. Hindi pa tayo tapos. Tatapusin ko ito sa susunod. Marami pa tayong mga talatang tatalakayin konektado doon sa 3 punto. Bakit mahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Ama? Kasi sila lang yung kikilalanin ng Diyos. My sheep hear my voice, I know them, and they follow. Sila lang yung minamahal ng Diyos. Sino yung kapatid ko? Sino yung ina ko? Ayan. Tinuro niya yung mga nandoon at nakikinig sa kanyang pangangaral. Sila na nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Ama. Take note, linaw nun. Sino lang? Ang pupunta ng langit. Yung mga sumusunod sa kalooban ng Ama. Sila yung mananatili magpakailanman. Panginoon, salamat sa pagkakataon ninyong binigay. Na muli, Panginoon, na talakay namin at na unawaan namin ang kahalagahan ng pagsunod sa inyong kalooban. Hindi ang kalooban namin, kundi ang inyong kalooban ang napakahalagang dapat masunod sa buhay ng bawat isa sa amin. Sapagkat ang inyong kalooban, Panginoon, ang pinaka-suma total na dapat mapangyari at maganap sa buhay namin bilang inyong mga anak. Salamat sa bawat isang nakapakinig. Rinawa, hindi lang kami mananatiling tagapakinig, kundi kami, Panginoon, magiging tagatupad ng inyong salita. Na lahat ng aming napakinggan, Panginoon, ay aming maisabuhay, makita namin ang katotohanan nito, ang kapahayagan nito sa aming sariling buhay. So that we may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Salamat sa patnubay. Salamat sa inyong paggabay sa bawat isa. At sa aming napakinggan, Panginoon, ito ay tunay na sumibol, tumubo, lumago, at magbunga sa aming buhay. Salamat po, pinupuri ka namin. Ang lahat na ito ay aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.